Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Impilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating production team, of course, sa panguna ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, and of course ang ating producer din, si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, si Ms. Emilio Jonela. Sa Wirecast, si Hero, kasama si JP. At siyempre, tayo po ay nagpapasalamat din sa ating mga katuwang sa Voice of America sapagkat tayo rin po ay sumasahip papawid sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit yung kanilang mga shortwave transmitters. And of course, tayo rin po ay napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast page. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel. Sa YouTube browser po ninyo, type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. Yan po ang iba't ibang mga platforms, digital at shortwave platforms kung saan pwede po nyong subaybayan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kamusta na po kayo? Yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Sana po naka-tune in kayo, sana po nakikinig at you're watching sa mga oras na ito. And of course, sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayan. Ano po yan? Maraming mga kaganapan po ang nangyayari sa loob ng ating bansa. Katulad po ng narinig nyo, kung may narinig po kayong sirena, yan sa background ko. Kung narinig nyo yung sirena na yan, galing po sa megaphone yan. Yan po ay hudyat na tinatawag na earthquake drill. Kasi sa kasalukuyan po habang tayo nagpo-programa ay isinasagawa po dito sa building na ito ng Presidential Broadcast Service ang isang earthquake drill. Yan, narinig nyo ba yan? Yan. O yan po kasi kaalinsabay ng National Earthquake Drill Exercise. Kasunod na rin po na naging paglindol, malakas na tama ng lindol, 7.8 na lindol dito sa Mindanao. So sa kasalukuyan po, kung narinig po nyo yan, ay kasalukuyang nagkakaroon ng earthquake drill dito sa ating building at kasalukuyang nagsisilabasan yung ating mga kasamahan para ipatupad o gawin itong mga dapat gawin tuwing magkakaroon ng malakas na lindol, earthquake drill. Kasama po yan. Iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ay kalahok po dito at gayon din ang private sector, kalahok din po dito sa mga national earthquake drill na sinasagawa. Bilang paghahanda kung sakaling may tumama na namang isang malakas na lindol dito po sa Pilipinas. Sabi ko nga po, there is no proven scientific method na makapagsasabi kung kailan, saan at gaano kalakas ang isang lindol bago pa ito tumama. Hindi katulad ng pagdating sa pagpe-predict at pagpo-forecast ng pagbuo ng isang bagyo, di ba? O kaya yung high tide at saka yung low tide. So, ibang-iba talaga po pagdating sa lindol. Alright. Pero, ang pagtutuunan natin ng pansin ngayong araw na ito ay ang naging pagtungo po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Bilang po chair ng ASEAN for 2026, nagtungo po siya sa kasama Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayan. At dito sa ASEAN-Russian Commemorative Summit na ito, marami pong bukod sa Pilipinas, yung pong mga member states ng ASEAN kasama rin dito, and of course with Russia. Marami pong inaasahang maisasagawang mga bilateral trade dito. Maritime and energy cooperation may kasama rin po. And speaking of energy cooperation, napakahalaga po kasi ng role ng Pilipinas, lalo na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para masiguro na magkaroon tayo ng sapat at sustainable supply ng enerhiya. When we say energy, ano po yan? Yung pong petrolyo,
yung ika nga nakukuha sa fossil fuels at kung sa carbon at kung ano-ano pa, ano po. At ang Russia po kasi ay biruin nyo ang Russia ha, napakalawak pala ng natural gas ha, at source ng langis at carbon. Isa siya sa pinakamay malaking natural gas at oil, gayon na rin carbon sa buong daigdig. Ang natural gas, hawak ng Russia ang humigit kumulang 25% ng kabuang reserba ng natural gas. Ano po? Langis at carbon, ganun din, kasabay ng Saudi Arabia. Naglalabas ito ng hanggang 11 million barrels ng crudo kada araw, bukod pa sa pagiging nangungunang exporter ng carbon. And of course, huwag natin kalimutan yung tinatawag na nuclear technology ng Russia. So we can learn a lot from Russia and we can get more from them kung talagang magiging kapartner sila ng Pilipinas. And para po tayo lalong mas mapaliwanagan at mas lalong makita kung anong mga open opportunities para sa Pilipinas sa pagpunta ng Pangulo sa Russia at makipag-usap kay Russian President Vladimir Putin. Kasama po natin ngayon ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. Walang iba kundi si Attorney Jay Layog. Magandang umaga po, Attorney Layog, at welcome sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Ray, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong favorite show ng Taong Bayan. Thank you very much, Attorney Layog, and we're very, very thankful sa pagpapaunlak po ninyo. Attorney Layog, siguro ang tanong ko po what do you think are the opportunities na pwedeng makuha ng Pilipinas dito po sa pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. as Chair of ASEAN 2026 sa Russia at pakikipag-usap kay Russian President Vladimir Putin, particular when it comes to securing sustainable energy mula sa Russia? Well, alam niyo ho, ang Russia ho is known for both oil and gas, no? So ang inaasahan ho sana natin ay maging source ng supply natin ng oil primarily ang Russia. No, historically ho, kahit nung panahon ko ay gusto ho sana namin kumuha ng supply sa Russia outside of Middle East, no. Kaso alam naman ho natin ang politics, no, behind US and Russia. But for the very first time nung nagka-problema po tayo dyan sa Middle East recently, no, pumayag ang Estados Unidos na mag-import tayo mula Russia. So meaning, kailangan may basbas pa ng Amerika bago tayo makipag-usap sa Russia? Ganun po ba yun, Atty. Layog? Well, under current policy ho, ay mukhang kailangan ho nating nakikipag-coordinate sa US, no? So, ang inaasahan ko sana, yung pag-uusap ng Pangulo natin, no, with Russian President Putin, ay maitalaga ng more permanently itong cooperation natin for energy resources, no? Para hindi na tayo humihingi palagi ng permiso sa Estados Unidos. Yes, okay. So, kung hindi pa nangyari yung Middle East crisis, yung US-Iran war, hindi mabubuksan itong, sabihin na natin, another channel for sourcing oil or energy sa Russia. Pero matanong ko lamang po, Atty. Layog, ano ba ang advantages kapag tayo, halimbawa ma-establish ng Pangulo itong cooperation na to with Russia for sourcing additional sources of energy? Ano ba ang advantage kapag sa Russia tayo kumuha? Well, alam niyo yung Russia medyo malayo-layo dun sa problema sa Middle East, no. Yun ho yung maganda ho kung doon tayo nagso-source din primarily ng ating supply, no. Yun ho yung nangyari, no, nung nagkaroon ng problema ng Strait of Hormuz, immediately ay binigyan tayo ng supply ng Russia na 1.5 million barrels per day, total, no. Although hindi ho malaki yun, pero at least na subukan ho natin na pwede tayong mag-angkat mula sa kanila ng mas malaki-laki. Okay, pero of course, sa tingin niyo po ba, Atty. Layog, gaano ba kalaki ang pwedeng ialat sa atin ng Russia in case na mabuo nga po itong cooperation na ito sa kanila? Alam niyo ho, Russia malaking supply, marami siyang supply, no. So hindi ho problema. Ang ating demand ho ay about 480,000 barrels of oil per day, no. And I'm pretty sure ho, itong Russia, kaya nilang supplyan ang pangangailangan ng Pilipinas, no. Alam niyo ho, ang Middle East
tayo ang favorite ng mga yan, no? Dahil tayo malakas mag-angkat, Mhm. no? Nililigawan pa nga tayo, no? So, I'm sure ho yung Russia matutuwa kung tayo ay kliyente nila. Can we have a ballpark figure? Kung ilang barrels ang pwede nating iangkat sa kanila? Alam niyo ho, kaya na Russia ibigyan tayo nung daily needs natin. I'm pretty sure, no? Wow. Mhm. I-allocate lang sa atin. Kaya importante yung pag-uusap nila. Mhm. No? Kung pwede ho, 100%, why not? Pero syempre, kailangan long time suppliers na natin ng Middle East, no? Mhm. Mhm. But if Russia can provide, siguro ho, kung kaya niya i-provide at least 20% of our requirements, mas okay na ho yun. Is Russia cheaper than the oil na nakukuha natin sa Middle East? Well, actually, not necessarily po. Alam naman ho natin ang oil is a traded commodity, no? So, at the end of the day, isa lang ho yung presyuhan niya, no? Which is based on market forces. So, not necessarily cheaper, pero ho yung supply reliability, siguro mas maasahan natin. How about the quality of the oil, Attorney Layog? Kamusta naman ang quality ng oil nila as compared to the qualities we get from the Middle Eastern countries? Pareho lang naman po, no? May international standards po for maintaining certain qualities, no? Mhm. For oil products. So, hindi ho nagkakaiba. Uy, ibig sabihin, ito palang malaking bagay pala sa bansang Russia itong natural resources na ito. Mahigit sa 40% ng budget pala ng Russia nagmumula sa kita ng energy sources nila, Attorney Layo. Opo. Opo, hindi lang ho oil, no? Pati natural gas, no? So meaning, Kung okay. Mhm. maalala nyo, pati ang Russia nagsusupply ho ng natural gas sa Europe, no? Kaya malaki ho yung kanyang kinikita, no? Kaya nga ho malakas siyang bansa, no? Dahil Mhm. meron siyang kita mula sa oil and gas resources niya. Ibig sabihin, pati liquefied petroleum gas, pwede nating ma-source sa kanila, Attorney Layo. And more important, hindi lang ho LPG, more importantly LNG, no? Mm. Liquefied natural gas, no? Ang tanong na lang ho natin kasi ho medyo malayo-layo yung angkat, no? The location might be too far. Mhm. Pero tingnan na lang ho natin yung logistics cost, no? Kasi alam naman po natin ngayon, Malampaya ho medyo hindi na ganun kadami ang Mhm. supply. So, kailangan tumingin ho tayo ng ibang sources na hindi masyadong mahal, no? And LNG is the replacement for now for Malampaya. Mhm. Okay. Pero ito pong ah tawag dito, ASEAN Russian Commemorative Summit na ito. Syempre hindi lang naman Pilipinas ang nandiyan. There are other ASEAN member states who are also participating. Syempre baka mag-pitch din sila na kukuha rin sila sa Russia. May nakikita ba kayong competition ng Pilipinas pagdating po dito sa sourcing ng additional energy sources from Russia mula sa other member states ng ASEAN? Wala po. As I've said, no, Ray, madami yung supply ang Russia eh. Wow. Kaya kaya naman niya supplyan as many of us, no? Hindi ho problema yan for Russia. Mhm. Now, going to, syempre pinag-uusapan natin supply ng langis, ano po, Attorney Layog. Pero may nabanggit kayo kanina na, especially nung nagsimula itong US-Iran war, nagkaroon ng problema sa supply, and Russia was isa sa mga bansa na unang nagpadala sa atin. Pero before pa pala, noon pa, especially nung nasa Department of Energy pa kayo as Undersecretary ng DOE, you tried to source from Russia. Kaya lang, parang may political o diplomatic challenges tungkol dyan, meaning with the US. Kailangan bang baguhin? Paano? May kailangan bang baguhin sa policy na ito? Or can we change that policy na kailangan pang may go signal sa US bago tayo makabili sa ibang bansa, particularly sa Russia? Well, yan din po yung tanong ko, no, nung gusto namin mag-angkat ng mas madaming supply sa Russia, no. Well, ito ho yung usapin na palaging sinasabi ko above our pay grades, no. But obviously, nung kami ho, nung panahon namin, gusto namin mag-angkat pa, no. Kailangan humingi pa ho kami ng permiso, no. May mga polisiya, no, may mga trade agreements with the United States, and I was assuming back then, no, na kailangan pa ho na mag-clear
from the US, no. Itong instance nung Strait of Hormuz ho, na nangyari, yan ho ay clear ng US, no, bago tayo nakapag-angkat, Okay. no. Ibig sabihin, kung hindi clear ng US, hindi tayo makakapag-angkat sa Russia. What will happen to us then? Kung lalo na nung mga unang bahagi na itong US-Iran war. Well, the good news ho ay clear naman kagad ng US, no, dahil siya ho naman nakita niya. Alam nyo, ang total oil source, no, 20% nanggagaling sa Strait of Hormuz, Mhm. no. At nung nagkagera, nako, 20% to sa buong mundo nahirapan, no. So, US na mismo ang nagbigay kaagad ng clearance, no, na maghanap na tayo ng ibang sources of supply, no. Balikan ko lang ho, ang Russia ho on a daily basis produces about 9 million, no, barrels of oil per day. Mhm. Mhm. At binibigyan niya ang Asia ho, ng about 4 million barrels of oil per day, no? So, Mhm. ang demand ho natin ay only about 480,000. So, marami ho siya talagang supply. Hindi po problema Okay. kung tayo mag-source mula sa Russia. Alright. Now, pabalik, sususugan ko lang yung usapan natin tungkol sa oil supply. Ano po, Atty. J. Layog. At lalayo ako ng konti dito sa ASEAN-Russia Commemorative Summit at babalikan ko itong US-Iran war. Nagkaroon na ng tentative peace deal ang US at Iran at inaasahang magbubukas. Hopefully, tuluyan na magbukas itong Strait of Hormuz at magkaroon na ng formal signing, I think, dito sa Friday sa Sweden para dito sa peace deal na ito. How fast do you see makarecover ang ika nga po, lalo na tayo dito sa Pilipinas, how fast do you see na makarecover tayo dito sa sabihin na nating oil shock na naranasan natin dahil dito sa US-Iran war? Kasi sabi po ng Department of Energy, ngayon, ang assessment nila, it would take around what, 6 months bago mag-normalize, bago bumalik sa pre-US-Iran war level ang presyo ng langis. It could even take more than that. So, sa tingin po nyo, sa Philippine Energy Research and Policy Institute, how long will it take for us to recover, at least to go to the pre-price level bago magsimula yung US-Iran war? Opo, actually ho, mahirap i-predict talaga, no, dahil nakikita naman natin mas unpredictable, no, yung behavior ng US at Middle East, no. Because of what happened, no, sa pananaw po namin, at least siguro ho, mga 1 year bago humupa at mag-normalize lahat, no. Mhm. So medyo we agree with the DOE, no, in that regard. Kasi ho yung facilities, no, madami hong nawasak doon sa Middle East, no, as a result of the war, no. So they need to rebuild that, kailangan ayusin ulit, no. And I think ho, no, it would take at least a year bago mag-normalize therefore ang produkto, no. Kaya nga ho, yung US mismo, balikan ko lang ho yung kanina pag-uusap natin, sila mismo nagsabing, sige, ano, bigyan ko kayo ng waivers, no, mag-angkat kayo dyan sa Russia. Kasi nakita din ho nila, nawasak ho nila yung ibang facilities, no. Mhm. Kaya it will take time to do it, no. But at least ho, no, just to clarify, no, si US ho, although wala naman siyang express na kontrata sa atin, no, na pagbawalan tayo mag-angkat sa Russia, may penalties ho kasi kapag no, ang financial banking system, pag tayo ho ay nakipag-deal sa mga bansang hindi pinapayagan ng US, no. Mhm. Kaya nagwe-waiver ho sila, no. So siguro isang taon bago talaga mag-normalize. Oh, 1 year. 1 year. So, Mga 1 year way po. past the 6 months na I think projection ng DOE. Well, to be safe ho, no, Mhm. we think 1 year would be more than enough Mhm. to normalize again, no. Although may peace agreement, alam niyo ho, very frail naman, no, ang situation. Pag yan may nagputukan bigla sa isang banda, mawawala na naman yung peace agreement, no. But of course, the hope is it will hold for a long time, and
Sana po, no? Kung mapabilis nila yung pag-aayos ng mga infrastructures na nasira, Mhm. and then mawala na ho yung agam-agam, no, sa market, no. Yun naman ho talaga ang naging cause, no. Itong fear of the market, no, for supply reliability. Sana ho, no. But we're seeing 1 year as a recovery for to ensure na there is indeed supply all the time. Alright. Now, Attorney J. Layog, balik lang nga po dito sa Russia Commemorative Summit. Russia is also considered a nuclear powerhouse. No, kasi talaga matindi rin ang nuclear technology nila. Sa Philippine Energy Research and Policy Institute, may pag-aaral po ba kayo kung ready ba ang Pilipinas in terms of infrastructure? Kung ready ba ang Pilipinas na mag-adapt ng nuclear technology for commercial use, for residential use? Tony J. Well, right now ho, hindi pa tayo ready kasi in fact ang DOE ho may pag-aaral pa siya, no? At bukod ho sa being technically ready, no, at the end of the day, kailangan ho natin magpasa ng mga batas para ho mahikayat natin ang nuclear power plant in the Philippines, no? Bakit po, no? Kung kakausapin niyo ho yung mga developers ng nuclear power plant, sila ho ay nagre-require ng government guarantee, Mhm. no, bago sila magtayo, no. Mhm. Ngayon ho bawal ho 'yan sa batas natin, no, sa EPIRA law, no. Bawal ho magbigay ng garantiya ang pamahalaan kung sino man magtatayo ng planta, no. Mhm. Kaso ho ang mga nuclear developers generally requirement ho nila 'yan, no, bago sila magtayo, that there must be a government guarantee. So may mga batas ho tayong kailangang pag-usapan, amyendahan para lang ho makumbinsi natin na magtayo sila dito, no? Kasi importante din ho, magtatayo ho 'yan ng mas mura na cost, no? Kung may mga incentives and benefits din ho sila, no? So, kailangan ho may mga batas pa tayong ipasa at Mhm. mga rules and regulations na ikonsidera. Can Russia, after, tulad po na sinabi nyo, kung kailangan magpasa ng batas, halimbawa may naipasa ng batas at to clear, ika nga the path, para makapagtayo tayo makapagsimula ng operations ng isang nuclear power plant. Do you think Russia can contribute dun sa technology na ito para sa atin? Oh, definitely ho, no? Ang bansang Russia ho ay advanced, no, in terms of nuclear technology, as we all know. Definitely ho, makakapag-provide siya ng technology. Ngayon ho, ang nakikita ko madalas na interesado sa Pilipinas ay Korea, Mhm. no, Amerika, no, at Canada, no, yung mga technology nila on nuclear, no. But certainly, pwede ho si Russia na magbigay ng ambag, no, Mhm. lalo na sa technological advancement on nuclear. Yun. Okay. So, marami pa palang pagbabago kailangan sa batas, Attorney Layog, para lang hindi lang technical at infrastructure, ika nga ang aspeto, pati pala sa batas kailangan mabago, ano ho. And that might take time. Pero pinupush din ito ng administration, ng Marcos administration. Yung Opo. possibility na paggamit ng nuclear. Paano yan? Kung sa tagal, baka tapos na yung term ni Bongbong Marcos, hindi pa tapos yung mga batas na kinakailangan ayusin. Opo, actually, kung titingnan niyo ho yung DOE na meron silang plan, no, nuclear plan, 10-year period ho yung nakalagay doon, no, bago talaga maitayo ang unang nuclear power plant sa Pilipinas ulit, no. So, mahaba ho yung proseso, no, pero at the same time, alam naman ho natin nuclear ho provides base load power, no. Ibig sabihin, mahaba-haba ho namang source of power ito, no. So, kung papapasukin natin at i-allow natin with all the incentives, kailangan ho talaga maayos, no, yung paggawa, Mhm. maayos ang regulatory framework, no, para ho long-term basis, no, magamit natin ang nuclear na hindi tayo namomroblema kung meron pa bang source of coal, may Mhm. source pa ba ng natural gas, no? Kasi nga ho, ang nuclear, mas stable ho siya in terms of supply. Mhm. Alright, so panghuling katanungan na lang po, Attorney Layog, what do you expect sa pakikipag-usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin, especially when it comes to energy cooperation sa pagitan ng dalawang bansa?
Well, dalawa ho yung nasabi ko na importante sa atin, no? Yung cooperation natin on two products, no? One is oil, the other one is natural gas, no? So ang inaasahan ko sana itong pagpupulong ni Pangulong Marcos, no, with Russian President Putin, magkaroon tayong cooperation agreement at bigyan tayo ng long-term, no, cooperation agreement at supply ng Russia. With that, Attorney Layug, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa dito sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much for your time. We appreciate it very much, Attorney Layug. Ang ating pong Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute, Attorney J. Layug. Kami po ay magbabalik, mga kalipas, ang ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At papasukin natin itong isang mahalagang balita. Talaga naman pong pinus ito ng ating mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tignan natin, alamin natin ang mga balita mula kay Quincy Kahilig, mga grupong nais makiisa sa mga inisyatiba ng pamahalaan kontra kahirapan. Welcome sa National Anti-Poverty Commission. Maghahati ng balita, Quincy Kahilig. Bukas ang National Anti-Poverty Commission o NAPC sa mga civic group at iba pang organisasyong nais makibahagi sa mga programa ng pamahalaan para masugpo ang kahirapan sa bansa. Sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency nitong Miyerkules, sinabi ni NAPC Secretary at Lead Convener Lopez Santos III na mahalaga ang partisipasyon ng basic sector sa pagsusulong ng mga advokasya at polisiyang makatutulong sa pag-angat ng kabuhayan ng mga nasa laylayan. Ayon pa kay Santos, maaaring makilahok ang mga organisasyon sa iba't ibang programa ng NAPC, kasama nga dito ang pagtulong sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Dagdag pa niya, maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng NAPC ang sinumang nais tumulong. Anya, ito ay kaakibat ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hikayatin ang lahat ng sektor ng lipunan na makiisa, lalo na target ng pamahalaan na ibaba pa ang poverty incidence rate ng bansa hanggang sa 8% pagsapit ng 2028 mula sa kasalukuyang 15%. Narito ang pahayag ni Secretary Santos. Meaningful representation and participation of basic sector in all levels of governance. And I think the BBM administration has laid down and adopted this institutional mechanism where all the basic sector can have participation in all levels of governance. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yan po ang report ni Quincy Kahilig. Alright, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kanina kausap din natin si Attorney J. Layug, ang Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. Dati rin po siyang Undersecretary ng Department of Energy, si Attorney Layug. At alam po niya, yung tulad ng sinabi niya kanina, nung sila ay mga opisyal ng DOE, pinupush din nila o they tried na makakuha ng supply mula sa bansang Russia, kaya lamang kinakailangan pa pala ng ng basbas ng Estados Unidos bago ka makakuha ng o makabili
ng oil products mula sa Russia. But kasi merong mga tinatawag na mga bilateral agreements na nagawa noon in place na naglilimit sa pagbili ng langis sa Russia. Pero nitong nangyari sa US-Iran war, mabilis naman na nagbigay clearance ang Estados Unidos na makabili ang Pilipinas ng langis mula sa bansang Russia. Kaya isa po ang bansang Russia sa una nagpadala nga ng I think mahigit sa 1 milyong bariles ng oil products sa Pilipinas. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon, tinututukan natin ngayon at ng buong mundo, ito pong US-Iran tentative peace deal. At inaasahan na sa Friday, itong Friday na ito, magkaroon na ng formal na pirmahan, kasunduan sa pagitan ng US at Iran para sa ceasefire agreement, at least yung first phase ng ceasefire agreement nila. At isa sa mga inaasahan dito na mapagkakasunduan yung tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon po kasi sa mga pagtutok ko sa mga balita sa International Newswire, once na mapirmahan agad itong Memorandum of Understanding o peace deal sa pagitan ng US at Iran, once na napirmahan kagad ito, bukas kagad, bubuksan kagad ng Iran ng Strait of Hormuz. Ibig sabihin, i-clear nila yan, hayaan nilang dumaloy yung mga vessels, tankers na may dalang produktong petrolyo at iba pang mga mahalagang produkto. At ang US naman, tatanggalin nila yung naval blockade na nilagay nila sa Strait of Hormuz. Yun ang isa sa mga kasunduan. Ano ngayon ang magiging epekto nito? Kanina tinanong natin si Atty. Layog, gaano sa tingin nyo ba sa inyong institusyon, gaano kabilis bababa ang presyo ng produktong petrolyo once na nagbukas na ang Strait of Hormuz? Dumaloy na lahat itong mga vessels na ito na mga may kargang mga produktong petrolyo, fertilizer at kung ano-ano pa. Sa tansya ng ating Atty. Layog at mga nasa 1 year pa. So yun ang ano nila, no, para mas mahaba yung kanila compare dun sa estimate ng DOE na 6 months. Pero alamin mismo natin on the ground kung anong inaasahan nila sa muling pagdaloy ng langis at pagdaloy ng mga agricultural inputs na maaaring makaapekto sa ating agricultural sector. Kasama po natin ngayon ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang iba kundi si Chairman Engineer Rosendo So. Chairman So, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo. Manong Ray, magandang umaga sa lahat. Alright, Chairman So, ang Pilipinas at ang buong mundo nakatutok ngayon dito sa pinal na kasunduan na maaring mapirmahan sa pagitan ng US at Iran para sa isang peace deal o ceasefire agreement, at least yung first phase. At isa po sa mga talagang binabantayan dito yung pagbubukas ng Strait of Hormuz, which is kasama sa kasunduan na once na mapirmahan itong deal na ito, hahayaan na ng Iran na mag-flow ulit ang mga cargo at cargo vessels na may lulang langis at iba pang mga inputs, including agricultural inputs. So sa parte po ng agriculture sector natin, sa parte po ng SINAG, what do you expect sa mga darating na araw and how can it affect or help ang agriculture sector natin, Chairman So? Yeah, Manong Ray, nakita natin yung situation ngayon kay world market price ng urea, no? For the past week talagang bumaba na yung world market price from 800 1 month ago, naging last 2 weeks ago nasa $600 per metric tons. Ngayon umaabot na lang ng 460 to 470 dollar per metric ton. So inaasahan natin yung next month shipment bababa na yung pataba, no? Baka nasa 1,800 na lang yung urea from dating umabot ng 3,000 pesos. Wow. Teka, Chairman So, balikan ko lang ha. Okay, simula nung nangyari itong US-Iran war, magkano ang urea? 3,000 pesos per bag?
Yeah, umabot ng 3,000 pesos per bag, no, dito sa ating bansa. Ngayon, Dahil pag yung world market price umabot ng almost landed to mga $800-900. oh wow. Ngayon, Uh-huh. ang bagong world market price around 460 to 470 na lang. Hmm. And So, magkano yan? How will that, paano ang conversion niya sa Pilipinas? Magkano in peso na ngayon yan? siguro ang tingin natin nasa 1,800 na lang. Oh, so more than 50% ang binaba. Ano ho? Yeah, malaki. Malaki ang binaba, and positive sign ito sa ating mga magsasaka. Mhm. Ito is makakatulong dahil yung planting season mag-start pa lang. Okay. Alright. So, sa ngayon po, nasa 1,000 plus na lang ito nabibili ngayon, Chairman So? O nasa 3,000 pa rin? Ngayon, bumaba na ng 2,300 sa market, no? Sa local market natin. Mhm. But next month, we expect na bababa ng 1,800 pesos. Alright. So that's fertilizer. That's tama. Fertilizer. How about yung pong mga pamatay insekto? Meron din po ba kayo nakikitang pagbaba sa presyo? Yeah, hindi ganun katindi yung apektado naman yung pesticide. Ang talagang sa apekto dito sa Iran, US po is yung urea. Dahil ito yung urea kasi viable talaga. Pero sa ibang produkto naman, hindi naman ganun katindi ang pagtaas ng presyo. Mhm. Okay. How about po yung crudo, yung ginagamit sa pang-araw-araw na pagpapatakbo ng mga agricultural machines. How do you expect na bumaba po ba kaagad ito, Chairman So? Yeah, nakita natin sa Singapore. Okay. Ang postcard nila nasa from 85 ngayon Alright. Teka, medyo sa nagkakaroon lang. 70 na lang Okay. per barrel. By next week siguro, yun ang tingin natin. Mhm. So malaki ring ito. Ito yung ito kagad yung ramdam yung pagbaba ng presyo ng crudo, pati yung pagbaba ng presyo ng fertilizer, Chairman. So, yun ang ramdam kagad sa agriculture sector natin ngayon. Yes, ramdam ka agad yan. And by next month, mas makikita natin yung effect dun sa presyo ng katawan. Mhm. Okay. So ito pong mga kaganapang ito, of course, dependent yan dito sa magiging final signing ng tentative peace deal o yung MOU between US and Iran. What happens if it collapses? Ano ba, hindi matuloy? May nakikita ba kayong worst case scenario dito, Chairman So? Sa tingin naman natin, yung sa pataba siguro, hindi na ganun katindi na aakyat kagaya yung first impact ng Iran at US war. No? Baka kasi kung mag-order na yung mga importer, so yung pagdating darating ng mas timing yan sa planting season natin. So hindi na itong cropping season na ito, we hope na ma-stabilize na and hindi na apektado ang ating mga magsasaka sa impact ng fertilizer. Alright. Kukunin ko na rin po ito pagkakataon nito, Chairman So, na mag-divert ng konti sa ating pinag-uusapan. Well, this question is for yung ating mga magsasaka sa Region 11 o Region 12. Matanong ko lang kung meron tayong mga miyembro dyan sa Region 11 at Region 12 members ng SINAG na naapektuhan ng matinding lindol sa Mindanao. Meron po ba tayong mga magsasaka na miyembro ng SINAG
o kasapi ng sinag na naapektuhan nung 7.8 na lindol sa Region 11, Region 12, maging dito sa Maasim, Sarangani? Yeah, meron, no? Apektado ang mga racer, mga chicken racer, hog racer, and of course, yung mga magsasaka natin, lalo na yung dumaan ulit na tubig na malakas, no? Yung crop natin medyo apektado. Ang problema natin, Manong Ray, is yung itong DBM, no? Yung budget ng DA, baka hindi alam ng Pangulo, hindi rini-release yung pera. Uy! So, almost balita namin, no? Almost 23 billion ang hindi rini-release. So, yung mga programa ng DA na seeds, itong fertilizer, machineries, hindi binabayaran. Ba? So, ang mangyayari niyan is wala magsusupply niyan, and ang problema, masisira yung programa ng ating presidente. Okay. Magkano yung hindi nire-release na pondo, Chairman So? 23 bilyones. 23 billion. Ano daw pong dahilan ng DA? Bakit di nila nire-release ito sa mga apektadong mga magsasaka natin? Hindi rin-release ng DBM, no? DBM. DBM mismo. DBM mismo. So, yun ang dapat natin ma-check, Manong Ray, kasi sabotahe yan sa ating presidente. Imagine yung programa ng presidente is food production. Yes. No? Yes. Ang pinupos ng ating presidente is food production, tapos iniipit ng DBM yung pondo ng DA para makarating sa ating mga magsasaka. Naku kasi diretso naman na sinabi ng Pangulo yan na directive niya na extend lahat ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol, including the agriculture sector. So, malaking katanungan nga kung bakit ba hindi nire-release ng DBM yung 23 billion, mahigit sa 20 billion pesos na yan. Kasi alam ko, Chairman So, meron ding isang ahensya sa ilalim din ng DA, yung Philippine Crop Insurance Corporation. Dapat nagbibigay sila ng insurance doon sa mga magsasaka under doon sa registry nila na naapektuhan ng lindol. Apektado kaya yan nung hindi pagre-release ng pondo ng DBM? Baka lahat yan affected yan kung hindi release yan. Kasi yung sa crop insurance, may pondo din ang DA na daan dun sa crop insurance. So, lahat yan apektado. Okay. So, meron na po ba kayong pakikipag-ugnayan sa DA tungkol dito sa problemang ito na hindi pagpaparelease ng DBM ng mahigit sa 20 billion pesos na fund? Kausapin pa lang natin si Secretary, no? Bakit ganun ang nangyari. Na-in which lalo na itong cropping season mag-start na, baka lahat na pangako na nabanggit ng ating Department of Okay. Medyo nagkakaroon tayo ng okay. Hindi maibigay sa ating mga magsasaka. Alright. So, on our part, Chairman, so we will try to get the side of DA, and we will also try to get the part of DBM tungkol dito. Dahil hindi biro ito tong hindi pagre-release ng mahigit sa 20 billion pesos for the agriculture sector. Kasi nga sabi nyo nga, this is a major trust and program ng Marcos administration. Plus yung directive niya nga sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, including the Department of Budget and Management, to extend all the assistance and financial assistance available para dito sa mga naapektuhan ng 7.8 na lindol dyan sa Mindanao, including lalo na sa ating mga magsasaka. So, katuwang niyo po kami dyan, Chairman So. We will try our best to get them, and probably kapag nakuha namin sila, we will also try to call you
para po makapag-usap tayo sa Himpapawid regarding that issue, Chairman So. Okay. So maraming salamat po. Thank you, Manong Ray. Opo, maraming Okay, salamat salamat. po, Chairman So. Thank you so much for giving us that information at sa panayam na ito ngayong umagang ito. Thank you very much, Chairman So. Alright. Thank you. Ang ating pong chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, Engineer Rosendo So. Diyan po tayo magpipilid ng isa pang, magbabalik muna kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa Pinuputol po natin yung isang paalala na yan mula sa ating himpilan sapagkat may mahalaga po tayo makakapanayam ngayong umagang ito. Live and direct, of course, ang ating pong Senator at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ng Senado. Walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator Tulfo. Paring Ray, magandang umaga at salamat sa iyong pag-anyaya dito sa iyong Nako, programa. kami pong dapat magpasalamat at lagi niyo po kami napapaunlakan. Senator Tulfo, gusto lang namin makuha ang inyong reaksyon sa mga nangyari kahapon sa Senado. Mukhang makakasulong naman ng gusto ang ating Senado. Ngayong talagang meron na tayong 13 senators at bago ng ating Senate President talaga, officially, Senator Win Gatchalian. Papasalamatan ko po ang lahat, lalo na po ang minority bloc sa pangunguna po ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil umaga pa lang po ay may mga Facebook post na po siya na tinatanggap niya na po na si Senator Sherwin Gatchalian na ang bagong Senate President. So tayo po ay nagpapasalamat, wala na pong resistance, At nung hapon, pumasok na po yung ilan sa kanila, sina Senadora Loren, Senadora Pia at Senadora Camille. Kasama din po si Senador Bongo at si Senadora Marcoleta doon sa Commission on Appointment. Kaya nagpapasalamat po tayo na finally the majority accepted po na yung aming grupo po ang bagong namumuno ngayon sa Senado. Kailangan po namin yon kasi para nandun po yung minority para magiging healthy po ang mga discussions. Kagaya po na nangyari kahapon doon sa anti-hospital detention bill na is authored by Senator Risa Ontiveros at nagkaroon sila ng diskusyon ni Senador Pia. Yun po ang tama. Yung isang panukalang batas bago mailusot, kailangan talagang dumaan sa butas ng karayong para matanong para sigurado na pag yan ay napirmahan na batas, wala nang problema. So, nagpapasalamat po tayo sa minority group na dumalo po kahapon. Thank you very much. Sana yung mga iba pa po nating kasama sa minority ay dumalo na rin po sa pagbubukas po ng session ulit sa July 26. At sana po, hindi lang sa July, pati po doon sa impeachment trial na po sa July 6, dapat na sana po umaten na rin sila. Ito, pahabol na Senator Tulfo, Senator Erwin. Ano reaksyon nyo dito kay Mike Defensor? Dito sa mga pinagagawa niya, especially lalo na nung nagpatawag pa siya ng in-announce yung Blue Ribbon Committee supposed to be. Ano ba ang gagawin niyo action dito? Paglabag po sa batas yung ginagawa, pagpapanggap po na miyembro siya ng Blue Ribbon, naghihiring-hiringan po siya na actually press conference lang po yun o media forum po yun.
dapat po hindi niya ginagamit yung blue ribbon na yan dahil usurpation of authority. Pwede naman pong kasuhan pero bibigyan po namin siya ng another chance na kapag inulit niya po yan ay talagang kakasuhan na po. Pero I still have to consult with senior members of the majority. Senior, yun po, yung aming Senate President si Win Gatchalian. Of course, yung pro tempore namin si Senator Soto, Majority Leader, Senator Subiri at Senator Lacson. I will have to consult with them kung ano ang gagawin, kung magsasampa bang majority ang blue ribbon laban kay Mike Defensor. Pero sayang kasi ang oras, parang Ray, mas maganda siguro ituon na lamang namin ang pansin namin, ang oras, ang effort sa pagbabalangkas ng mga panukalang batas rather than pag-aksayahan ng panahon yung mga ganitong walang kakwenta-kwentang bagay. Baka kumukuha ng media mileage, baka gusto tumakbong senador, Senator Tulfo. Obvious naman, parang Ray, obvious naman. Tignan mo, wala nag-attend po ng mga senador doon. Siya na lang po, nag-imbita po siya ng mga kung sino-sino na hindi mo makilala, kung sino-sino mga tao na pinagpupulot po dyan. So, alam din po ng mga kapwa senador namin na ginagamit na lamang po yung mga ikang pagpupulong na yan ni Mike Defensor para sa kanyang personal advancement at para makapanira lamang. So, ayun po yung ating reaksyon. Alright, with that, maraming salamat po, Senator Tulfo at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Maraming salamat po. Siya nga pala, parang Ray, may habol ko lang Sige po. Yung ating pong Blue Ribbon ay meron na pong mga bagong tuntunin. Una po dyan, pag ikaw ay titistigo or ikaw ay may sasabihin, ikaw ay may sisiwalat, dapat bago ka sumipot sa Blue Ribbon Committee, bagong Blue Ribbon Committee sa ilalim po ng aking pamumuno, meron ka pong malinaw na affidavit. At yung mga sasabihin mo sa Blue Ribbon hearing ay dapat tugma sa iyong affidavit. Pangalawa, dapat pag ikaw ay titistigo, ikaw ay sabi yung may kinalaman kasi isang kaso, meron kang resibo. Anong resibo? Hindi po yung turo ka lang na turo, dinadalhan ko siya ng ganito, nakita ko siya ganon. Dapat po may resibo, meron kang dokumento, yung iyong meron kang litrato, hindi yung litrato na nagpa-picture ka sa harap ng bahay. Hindi yung litrato parang nagpa-selfie ka lamang, hindi po yun. Pag sinabi mong dinalahan mo ng maleta, dapat may litrato kang inaabot mo yung maleta sa tao. Or dapat meron kang nakalagay doon parang papel na received by, di ba? Meron kang gano'n na ipakita. Or tag ng mga maleta na yan na ibibigay mo sa tao na yon. Yun ang mga sinasabing resibo. Okay? Number 1. Number 2, may affidavit ka. Yung affidavit mo, ibigay mo bago ka umattend ng hearing, 1 day or 2 days before the hearing, para ma-review ng lahat ng miyembro. Kasi lahat ng miyembro, at ngayon po sa ilalim po ng aking pamumuno, lahat ng senador ay miyembro na ng Blue Ribbon. Dati po 17 lang. Ngayon na po gagawin ko na po 22 para wala na pong reklamo yung kabilang grupo. Para makapagtanong sila, etc. etc. Pero kailangan namin ng affidavit mo, kung ikaw yung testigo, 48 hours before kang mag-testigo para ma-review ng mga miyembro, matanong ka ng maayos. Yun po yun. Number 3, bawal na po yung surprise witness. Ay, nag-aantay pala yung testigo ko dyan sa labas ng pinto o nasa CR. Bawal po yun. Hindi ko po tatanggapin yan. Sasabihin ko magparehistro ka at kailangan ko ng mga affidavit. Pang-apat, kung paulit-ulit na lamang flood control na naman at sasabihin na naman na si ganito, si congressman, si senador, parehong senador, parehong congressman na naibanggit na nung una at naibigay na sa ombudsman yung pangalan, hindi ko natatanggapin yan, paring Ray. Dahil sa ombudsman na, ika nga, magbabanggaan na lang kami ng ombudsman sa investigasyon. Nag-iimbestiga ang ombudsman, mag-iimbestiga kami. Iba naman, ibang kaso. For example, the same person na involved sa flood control, may kaso na naman siya, kunwari, pag-construct ng building na ghost building o pag-construct ng kalsada para to market, hindi naman, then iba yun. Pero kung flood control na naman, doon na lang dalhin sa ombudsman yung mga additional
evidence, supporting evidence, doon mo na dalhin sa ombudsman. Huwag na dito sa Blue Ribbon. Alright. Yan ho ang mga bagong alituntunin at ng mga rules po. Under po sa akin, hindi na po pwede mga secret witness. At panglima, hindi po pwedeng ikaw nga turuan ng senador ang kanyang testigo. Okay. Basahin mo sa line 9. Nasa 9, number 9. Di mo ba nakikita number 9? Hindi po. Parang Hayaan mo po magtanong yung, pag kunwari, tinatanong po ng chairman, biglang iba yung sagot, tatayo yung isang senador, at testigo, hindi, sagutin mo si chairman, nasa number 9 yung tanong niya, hindi kung saan-saan, basahin mo lang yung 9. Parang kilala ko yung senador na yun Hindi po tayo coach, hindi po coach yung mga senador, ang Blue Ribbon po, hindi po. Dahil sa korte po, hindi naman gano'n, di po ba? Hindi sasabihin na prosecutor o ng, tignan mo yung dyan prosecutor, dyan mo tignan, yan ang sasagutin mo. Parang na lang po, sasabihin ko doon, next time, sasabihin ko po doon sa kasama naman, ikaw na lang kayo sumagot. Dahil hindi naman marunong sumagot yung bata mo. So, yan po ang pagbabawalan na po natin. Pero hindi po tayo umiiwas, tuloy po yung ating accountability. Kasi nasabi lang natin, ayaw ko lang po magamit ang Blue Ribbon sa katarantaduhan ng ilan for their advancement, for the political career, kung may plano silang tumataas na opisina. Dahil ako po, wala akong plano. Parang kilala ko yung na yan, yung senador na yan. Ay, ko, bahala ka paring Ray, basta ako nagsabi lang. Example lang. Parang yun yung senador na nagrereklamo sa media na ba't hindi siya napiprint sa dyaryo. Magtayo na lang siya ng kamo ng dyaryo, ng radyo. It's a wonderful time pag nakakapanayam natin si Senator Erwin Tulfo. No po. Pero objective naman talaga yung mga pagbabagong ito sa Blue Ribbon Committee. Tama naman yun. Sabi ko lang kasi paring Ray, yung maintindihan ng taong bayan, kasi pagkakausap mo kasi congressman, senador, lalapatan ka ng mga rules and regulation. Tama naman po yun. Pero you have to explain to the public in layman's terms. Yes. Po ba? Yes. Na itong batas na ito ay para sa ganito. Kasi sabi mo, line 13, rule 17, sasabihin ng bayan, ano yung rule 17? Kung diretsuhin mo na lang. Itong 17 na ito nagsasabi tungkol sa ganito, tungkol sa ganon. Para maintindihan. Otherwise, di po maintindihan ng mga kababayan natin. Tsaka yung resibo, di ba, Senator? Yung resibo, yung ebidensya. Di ba? Yung maleta na sinasabi, mamaya pag binuksan yung maleta, puno pala ng saging o kaya mangga, hindi naman pala pera. So, ibig sabihin, hello, Senator? Okay, sige. Ay, naputol na. Alright, sige. Naputol na yung ating linya ng komunikasyon kay Senator Erwin Tulfo. Pakitawagan na lang ulit, Drisel at ika nga, pagpasalamat na lamang muna tayo, naputol yung linya natin sa kanya. Pero please extend our gratitude kay Senator Tulfo. Okay? Sige. At maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. At maganda yung mga nabanggit ni Senator Tulfo. Yung mga guidelines, yung bagong guidelines na binanggit niya. Kasi siya na ngayon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Alright, maraming salamat po sa pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Tabayanan ang mga susunod pa nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At tabayanan ng ating English Service Platform or Program. At tabayanan yung Dateline Malacanang. Kasama naman natin dyan si Mr. Leo Magpayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team sa ating production side, ng ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Ang ating producer, Diesel Nanyong. Kasama rin si Quincy Kahilig. Ang ating reporter. Naghatid sa atin ng pag-uulat. And of course, kay Attorney Layog, na nakapanayam din natin, of course, si Chairman Rosendo Soat, sa ating Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.